ang pagiging loyal ng isang lalaki hindi nababase sa kanyang sexual fidelity. Men cheat physically. Kaya niyang mahalin ng the same ang kanyang babae or ang kanyang girlfriend or ang kanyang asawa kahit na may binira siyang iba. Hey, what's up guys? Good evening sa inyo lahat. Sublado Moto here mga ropa. So for tonight's vlog, may babasahin ako sa inyo. Merong shinare sa atin yung isa sa ropa natin. So nanghihingi siya ng advice. So ipopost ko rin to para at least matulungan natin siya. Pero gagawa na natin ng ano ngayon, advice and also some POV. Okay? So ito yung message niya sa atin. Ropa, nagloko ako sa wife ko. May 4 kaming anak, naghiwalay kami, and then after 2 months, naghiwalay kami nung naging babae ko. Ang ginawa ko, bumalik ako sa wife ko, and then naging maayos naman ulit yung pagsasama namin. Sa loob ng 1.5 buwan na muli naming pagsasama, nalaman ko na may nangyari pala sa kanila ng kaibigan ko nung mga panahong magkahiwalay kami. Kasi siya daw yung taong andyan nung mga panahong iniwan ko siya. Kaya bumuka ka siya doon. Wow. So mga ropa, ito yung hindi mo alam kung anong gagawin mo pag nalaman mo, 'di ba? Yung mga ganitong desisyon ng isang babae nanggagaling sa kanyang nararamdaman. Pero hindi mo alam kung gusto niya lang gumante o kung gusto niyang gawin 'yon matagal na. Kasi yun yung mga pwedeng pumasok sa isip ng isang lalaki. Pag nalaman niya na yung asawa niya o yung girlfriend niya bumuka ka sa ibang lalaki. Pero dito mo rin makikita na pwedeng ginawa niya 'yon hindi para gumante, kundi para yung pain na nararamdaman niya is malesen. Pero hindi niya alam na because of what she did, mas lalong painful yung pwedeng mangyari sa kanya. Okay, tuloy natin mga ropa. Kasi siya daw yung taong andyan nung mga panahong iniwan ko siya, kaya bumuka ka siya doon. So ano to, binigyan niya ng free access kasi binibigyan siya ng shoulder to cry on. So ito rin yung isang reason kung bakit sinasabi ko sa inyo mga ropa na isa sa reason kung bakit hindi pwedeng magkaibigan ng babae at lalaki, 'di ba? So karamihan ng lalaki, kunyari makikipagkaibigan sa babae, it's because just to get the sexual access. Hindi naman talaga siya nice, 'di ba? Yung sinasabi niyo na nice ang mga kalalakihan, no it's not. Meron silang hidden agenda most of the fucking time. Okay? So ang usual na ginagawa ng mga lalaki, shoulder to cry on. So alam nila na pag shoulder to cry on, pwedeng ikaw bumuka ka sa kanila. So ropa, hindi mo dinitalye kung paano may nangyari sa kanila, saan nila ginawa, at bakit nagdesisyon siya na gawin yun. Nung nalaman ko yun, ang ginawa ko, pinalayas ko yung asawa ko. Kaso nag-iisip ako ngayon paano yung mga bata nasa kanya lahat. Sana masagot ropa, any advice, anong dapat kong gawin, more power sa'yo ropa. This is a very sad story for you ropa. Kasi ito yung mga bagay na wala ka ng control. Kasi nga, nagkamali na yung asawa mo. Ito yung pinakamahirap, asawa mo. Yung girlfriend mo, pwede mong iwanan yan eh. Diba? Yung asawa mo, ito yung mahirap. Meron kayong anak. Anyway, pag-usapan natin sa biyahe mga ropa. Okay, pinalampas muna natin ang traffic mga ropa. Grabe, ang tagal nun. Okay mga ropa, bago tayo mag-start at bago ko magbigay ng aking advice or POV, please comment below. Ano yung pwede nyo maibigay na advice sa ropa natin na nagloko siya sa kanyang asawa, nagkaroon siya ng babae, naghiwalay sila, at iniwan niya or naghiwalay din sila nung kanyang girlfriend at bumalik siya sa totoo niyang asawa. Pero after a month or 2, nalaman niya na yung kanyang asawa bumukaka sa kaibigan niya. So mga ropa, kung kayo ang nasa situation ni ropa natin, ano yung pwede nyong mabigay na advice sa kanya? Ano yung pwede nyong gawin kung sakali na sa inyo nangyari yung ganito? Kahit girlfriend nyo lang, hindi nyo pa asawa, nalaman nyo yung girlfriend nyo pumatol sa kaibigan nyo or bumukaka sa kaibigan nyo. Okay, so sa'yo ropa na nag-message sa akin, isa lang masasabi ko, tama lang yung ginawa mo na umiwalay ka na sa kanya. Ang tanging dapat mo isipin ngayon is yung bata or yung mga bata. Kasi kailangan kanila. Alright? Hindi mo sinabi sa akin kung ilang taon na yung mga bata eh. Pero kung bata pa sila, mas lalong kailangan kanila. May tinatawag tayong co-parenting. Gusto ko mabuhay ka sa realidad na pag ang babae nagloko, hindi mo na kayang i-fix pa yung marriage nyo or yung nararamdaman niya sa'yo. Nagawa niya yun, na bumuka ka sa iba dahil hindi ka na niya nirerespeto or hindi ka niya nakikita na ikaw yung lalaking pinakasalan niya or kinakasama niya kung hindi pa kayo kasal. Ginawa niyang bumuka ka sa lalaki na yon dahil masigit na yung pinapakita nung lalaki sa kanya kumpara sa nakita niya sa'yo. Ano yung sinasabi ko sa inyo mga ropa? Women do monkey branching, di ba? Hindi ka nila basta-basta iiwanan hanggat hindi sila nakakahanap ng
kapalit mo or yung katapat mo or yung mas malapit pa sa'yo, di ba? Because women are looking for survival value. Tama? Yun ang hinahanap nila sa isang lalaki bago sila magpakasal, bago sila pumasok sa isang relationship. They want to make sure na mas marami silang makukuha kesa maibibigay nila doon sa lalaki na pinili nila. Ulitin ko, ang babae na pinili kayo na bumuka ka sa inyo ay merong nakita sa inyo na hindi niya nakita sa mga ibang kalalakihan. Eto Ropa, I think hindi lang yan yung lalaki na pwedeng in-entertain niya during the time na magkaiwalay kayo. Pwedeng meron pang iba, pero nanalo yung kaibigan mo sa kanya dahil baka na-stimulate ng tropa mo yung emotions niya. Kaya na-convince niya na bumukaka yung asawa mo sa kanya. Kaya mga Ropa, ang ahas hindi lang nasa kabukiran yan. Minsan or kadalasan nakakausap mo pa or nakakasama mo pa. That's the power of Kipi, o yung tinatawag natin na feminine energy. Ang lalaki, pwede niyang talikuran ng lahat para lang sa Kipi na yan. Kaya nga tinalikuran niya yung pagkakaibigan nyo dahil sa Kipi na yan. Pwedeng yung girlfriend mo o yung asawa mo maganda, kaya hindi niya natanggihan. Alam mo naman ang mga lalaki, nagbabase lagi sa itsura ng babae, di ba? May mga lalaki na willing magbigay ng relationship dahil lang malaki yung puwet niya or malaki yung dede niya. May mga lalaki na willing pakasalan din ng babae para lang mag-guaranteed niya or ma-secured niya yung bembang niya sa babae. Ganyan ang takbo ng isip natin mga kalalakihan. Kaya mga Ropa, ingat-ingat kayo sa mga tropa nyo or tinuturing nyong kaibigan. Minsan, alam mo ang snake or ang ahas, laging nandyan yan sa buhay natin in a different level lang. Okay? Nung high school ka, nung college ka, ngayon nagtatrabaho ka na, kahit matanda ka na, laging merong pwedeng ahas. Yung ahas na yon pwedeng kaibigan mo or close mo last time, tapos hindi kayo nagkita for very long time, tapos nalaman niya naghiwalay kayo. Eh dahil close ka sa kanya dati at kilala siya ng misis mo or kilala siya ng girlfriend mo, pwedeng yun ang reason kung bakit sila nagkakausap ulit or madalas. Usually sasabihin niyan, kamusta na kayo? Balita ko naghiwalay na kayo ni ano. Kamusta ka na? Okay ka lang ba? 'Di ba? Yan ang mga lalaking shoulder to cry on, 'di ba? But they offer their dick for you to ride on. Ganyan ang mga lalaki, mga Ropa. Let's be fucking honest, mga Ropa. Kaya yung talikuran ng pagkakaibigan nyo nang dahil lang sa Kipi. At yan ang masakit na katotohanan na dyan tayo talo. Sa kamunduhan, na kadalasan, mahina tayo. Diba? Lalo-lalo na kung pasok na pasok sa criteria na gusto mo. Diba? So balik tayo, Ropa. Bakit kailangan mo ng hiwalayan? Or bakit kailangan mo ng tuluyang iwanan ng iyong asawa? Ulitin ko, hindi ka niya na nare-respeto at hindi niya na nakikita sa'yo yung mga dating nakikita niya dati sa'yo. Gets? Kaya kailangan mo na siyang kalimutan kahit mahirap para sa'yo. Dahil yun lang ang the best way para makamove on ka or para makapagsimula ka muli. Dahil ulitin ko sa'yo, Ropa, ang babae, once na nagloko na, ibig sabihin, she is not already emotionally attached or loyal sa'yo. Pag ang babae bumuka ka na sa iba, hindi na siya loyal sa'yo at hindi ka niya na nire-respeto. Okay? Kahit na sabihin niyang magbabago siya, kahit na humingi siya ng tawad sa'yo, Ropa, hindi ibig sabihin magiging faithful pa rin siya. The damage has been done. Wala ka nang magagawa pa. Dahil pag tinanggap mo ulit yan, lalong hindi ka niya ire-respeto, Ropa. Okay? Tandaan nyo, mga Ropa, iba pag nag-cheat ang babae, iba pag nag-cheat ang lalaki. Men cheat physically. Kaya niyang mahalin ng the same ang kanyang babae or ang kanyang girlfriend or ang kanyang asawa kahit na may binira siyang iba. Ulitin ko, ladies, kung nakikinig kayo, ang lalaki kaya kanyang mahalin ng mas higit pa kahit na bumira siya ng iba. Dahil ang babae at lalaki, magkaiba tayo biologically and we attract differently universally. Gets? Kaya para sa mga Ropa ko na dumadaan sa ganitong sitwasyon, hindi mo na kailangan pambigyan ng chance ang babaeng bumuka ka na sa iba. Yung tubig, eto ginamit ko na tong example dati. Yung tubig ko na nasa baso, kinalaw ko ng kamay ko, kaya ko pa rin inumin yun. Pero yung tubig ko
at kinalawkaw mo yung kamay mo dun sa baso, do you think iinumin ko pa rin, Ropa? Of course not. Kasi alam ko, madumi na. Maliwanag ba, mga Ropa? Tandaan nyo, iba ang loyalty ng babae sa lalaki. I know, maraming pwedeng tumaas ang kilay, especially mga babae pag narinig to. Ang lalaki, ang pagiging loyal mo ay maprotektahan at makapag-provide sa babae na pinili mo. Kasi ang babae, bubuka ka lamang sa lalaki na may kakayahang magtaguyod or magbigay ng pangangailangan ng babae. Okay? Kaya ikaw, Ropa, since nagkaroon ka ng another EA, ibig sabihin may game ka at may kapasidad ka na gawin ulit yon dahil meron kang kailangan nila. Ulitin ko, ang lalaki na maraming naikama, ibig sabihin meron siyang ginagawan tama sa pag-attract ng mga babae, or meron siyang katangian na hinahanap or gusto ng mga kababaihan. Pero pag ang babae bumuka ka sa maraming lalaki at nasa relationship siya, ibig sabihin may mali sa kanyang ginagawa at sa takbo ng kanyang isip, dahil nagdesisyon siya na bumuka ka sa iba kahit na alam niyang may boyfriend na siya or lalo na kasal na siya. So ibig sabihin, this is not fucking overnight, mga Ropa. Ibig sabihin, pwedeng hindi kanya talaga gusto, Ropa, matagal na, or pwedeng saktuhan lang yung nararamdaman niya sa'yo, Ropa. Pero dahil may kapasidad ka na ibigay yung kinabukasan na gusto niya, pumatol siya sa'yo at pumayag siyang maging asawa mo. Okay? So since pumayag siyang maging asawa mo, hindi ibig sabihin na magiging faithful siya sa'yo forever. Dahil ang babae nagmamahal base sa kanilang oportunidad. Ito bang lalaki na to kayang ibigay yung mga pangangailangan ko? Ito bang lalaki na to kayang magtaguyod ng magiging pamilya na gusto ko? Ito bang lalaki na to kaya akong protektahan pati ang magiging pamilya ko? Ngayon, kung sagot ay oo, pwede nga babae sumama agad sa'yo. Pero mga Ropa, huwag kayong magbase sa mapoprovide mo financially lang. Okay? Huwag kang magbase na porket malaki katawan mo, kaya mo siyang protektahan. Dahil ang babae, ulitin ko, ayoko sabihin to madalas, women are always based on how they feel. Nagbabase sila madalas sa kanilang nararamdaman. Okay? So since nagbabase sila sa kanilang nararamdaman, kaya mo bang protektahan ang kanilang nararamdaman? Kaya mo bang sabihin sa kanila na dapat hindi mo to gawin dahil gusto kong protektahan ang iyong nararamdaman or ang iyong pwedeng maramdaman just in case mangyari yung mga gantong bagay sa'yo? So ibig sabihin, bilang lalaki niya, nandyan ka para i-guide siya. Nandyan ka para protektahan siya kung paano siya mag-isip ng kung ano-ano, dahil ang babae nagbabase sa kanilang nararamdaman. So tayong mga lalaki, mostly logical mag-isip or rational mag-isip. So kaya dapat alam mo kung paano i-lead ang babae, or dapat at least may idea ka kung ano ang pwede mong sabihin or gawin sa isang babae para ma-lead siya. Okay? So ladies, ulitin ko sa inyo, ang pagiging loyal ng isang lalaki ay hindi nakabase sa kanyang sexual fidelity. Okay? Nakabase ang pagiging loyal ng isang lalaki sa kaya niyang i-provide sa'yo at ibigay sa'yo na panghabang buhay na pangangailangan mo. Hindi lang ikaw, kundi pati magiging pamilya nyo. Maliwanag ba? Sa mga babaeng nakikinig, hayaan nyo muna mag-sink in sa inyo yung sinabi ko. Uulitin ko, hindi nakabase ang pagiging loyal ng isang lalaki sa fidelity. Dahil kung pamimiliin kayo, isang lalaki na nice guy na talagang hindi siya magloloko forever, kaso nga lang, pagdating sa stimulation ng emotions, hindi niya kayang gawin, or pwedeng hindi niya alam kung ano ang gagawin. So kadalasan, mas pipiliin ng babae ang lalaki na hindi naging faithful physically, pero kayang ibigay ang pangangailangan niya emotionally, mentally, and at the same time, financially. Okay? Mas pipiliin ng babae ang lalaki na complete package
kesa sa lalaki na loyal lang sa kanya. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.